Huli kamang pamamaril ng riding in tandem sa isang nakaparadang kotse sa barangay Pembo, Taguig. Walang tao sa loob ng kotse kaya walang nasaktan. Balitang hatid ni Von Aquino. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang magkaangkas na suspect na lumiko patungong Sampaguita Street, Barangay Pembo, Taguig. Huminto sila at bumaba ang angkas. Lumapit sa puting kotse, pinagbabaril ito at tumakas. Ayon sa Taguig City Police, 12 basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Matagal na umanong nakaparada ang kotse nang nakabukas ang hood nito. Nasa tapat ito ng bahay ng kaanak na may-ari ng sasakyan. Walang may-ari ng kotse sa lugar nang mangyari ang insidente. Naghihintay lang po ako ng masasakyan, tapos po bigla na lang po may nagputukan na maraming beses at saka po nagtakbuhan po yung mga tao. Siguro kasi wala nga po pagpaparkan doon sa kanila, yung sa bahay ng asawa niya. Ito talaga sa kanila naman po to. Kaya siguro diyan po pinapark. Maaring ang ating mga suspect ay may matinding galit sa biktima o sa may-ari ng sasakyan. Posible po na tinakot lang. Yung sasakyan lang po talaga yon ang pinagbabaril po ng ating mga suspect. Tinutugis na ng mga pulis sa mga salarin na maharap sa reklamong alarm and scandal. Kung may pagbabanta sa buhay ng may-ari ng sasakyan, Kung talaga pong may grave threat po sa kanya, pasok po yung grave threat, then malicious mischief, at kung may makuhaan po natin ng baril po ang ating mga suspect, ay maaari po sila kasuhan ng RA 10591. sinusubukan pa naming kunin ang panig ng may-ari ng sasakyan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong araw ang deadline kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang impeachment complaints laban sa kanya. Kung sasagot ang bise, target ng House Justice Committee na masimulan ng impeachment hearing sa April 8. Kung hindi naman, iikli ang impeachment proceedings at mapapaaga raw ang simula ng hearing. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa gitna ng mga impeachment complaint laban sa kanya, dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang exhibit sa Davao City bilang bahagi ng 90th anniversary ng Office of the Vice President. Tampok dito ang kasaysayan ng OVP. Sa kanyang talumpati, nagbiro ang bise. This exhibit and the book, first in line, are the permanent records of 40 leaders who held the Republic together. They were not 14 lang kasi yung hindi pa tapos yung naka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Tapos ang kwento niya. Kasama sa event si dating Pangulo at ngayoy Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na naging vice-presidente mula 1998 hanggang 2001. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Arroyo, 4 na beses din siyang dumaan sa impeachment proceedings, kaya meron na siyang insight sa naturang proseso. Hindi raw ito dapat maging personal o political theater sa demokratikong bansa at mahalaga na ang nangunguna sa proceedings ay mahinahon, patas at tapat sa batas. Speaker Boldebir has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Boldebir. Ngayon, ang deadline ng kampo ng bise para tumugon sa mga alegasyon sa impeachment cases laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee member Terry Ridon, hihintayin nila ang sagot ng bise hanggang matapos ang office hours. Kung sumagot pa, sasagutin ng komite ang mga endorser at complainant, saka magsusumite ng rejoinder ang kampo ng bise. In the event po that she does not respond, the process will be shortened, abbreviated. So ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and we can proceed to yung hearing properly. Target ng komite na simulan ang pagdinig sa April 8. Maaaring ipasabpi na rin aniya ng komite ang income tax returns, bank returns at business records ng bise at asawa niyang si Attorney Mans Carpio dahil sa aniyay 50 million pesos na gap o kaibahan ng sweldo ng bise sa gobyerno at kanyang idineklarang net worth. The proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 50 million gap. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng bise at ni Carpio kaugnay rito pero wala pa silang tugon sa ngayon.
Dagdag ni Ridon, pinag-aaralan din kung ire-reject ang entry of appearance ni na Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Monsayak bilang mga abogado ng bise dahil sa posible aniyang conflict of interest. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ng respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa puntong ito, kausapin natin si House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, maraming salamat sa pag-imbita. May abiso na po ba ang kampo ni Vice President Duterte kung maghahain sila ng tugon sa impeachment complaints ngayong araw? Wala pa ho, inaantay pa rin ho namin hanggang sa pagtatapos ng araw po na ito. Yung pong answer po ni Vice President Sara Duterte. Mahaba pa naman ho yung panahon. May panahon po nga makapagsumite ng sagot ang kampo po niya Vice President Sara Duterte. Maghahain po ba siya ng tugon o hindi ngayong araw? Ano pong susunod na hakbang ng Kamara kaugnay sa impeachment complaints? Pagka ho nag-sumite ho siya ng answer, ngayong araw po na ito, bibigyan po ng pagkakataon yung mga complainants, endorsers na makapagbigay po ng reply at ang BC po ay bibigyan po ng pagkakataon na magkaroon po ng rejoinder. No? So ang tinitignan po nating date ng pagpupulong po patungkol dito ay April 8. No? Pero pagka hindi ho nagbigay ng tugon or answer ang Vice President, pwede ho magsimula po yung proceedings ng impeachment as early as this week po, March 18. Gaano po ba kahalaga para sa inyong mga miyembro ng komite na magsumite ng tugon ang Vice President tungkol dun sa kanyang kaso? Well, ang totoo, karapatan po ng Vice President na sumagot o hindi. Doon po sa impeachment complaints na inihain po laban sa kanya. So, choice po niya yun. Kung siya po ay sasagot o hindi po sasagot. So, we will proceed depending po on what she will do today. Pero mas mainam po na marinig yung kanyang panig dahil baka may mga hindi pa narinig tungkol sa isyong ito. Tama naman po yun. Pero in the event that she does, sir, she will have waived her right to provide her defenses po doon po sa impeachment complaints. Opo. Pakipaliwanag nga po ba, ano po ba yung posibleng conflict of interest patungkol dun sa kanyang mga abogado? Paliwanag nga po kasi ang sinasabi ng BC, first time daw niya marinig ito. Well, ang totoo, hindi ho ordinaryong mga abogado. Ito po nga si Mr. Michael Powa at si Mr. Reynold Monsayak. No? Si Mr. Monsayak ho, binanggit po siya ni Undersecretary Gloria Mercado doon sa usapin po ng DepEd procurement in previous proceedings. At I think nababanggit din po siya doon sa affidavit ni Mr. Madriaga relating doon sa Attorney Ryan Kilala na I think colleague po niya sa law school. No? So I think meron pong relevancy yan doon sa iba't ibang mga usapin na pinag-usapan. And we don't want the situation in which ito pong dalawang maabogado po na ito na matataas opisyal na OVP at DepEd, sasabihin ho nila, we cannot speak because of lawyer-client privilege. No? So, hindi ho namin papayagan po yung ganun pong mga sagot sa amin pong komite. So, sa pagsagot po sila at pwedeng gawin nilang depensa yon dahil kumbaga alam nila, yung posibleng alam nila yung mga nangyari sa loob ng OVP at pwedeng tumanggi silang sumagot. Yun lang po ang dahilan. Well, mabigat tong dahilan yun kasi syempre, talaga ho nga kailangan ho nilang sumagot doon sa mga bagay relating to their actual work in the Department of Education and the Office of the Vice President. So, kailangan sagutin, for example, ni Mr. Monsayak kung talaga ba halimbawa na nag-influence siya doon sa procurement process na binabanggit po ni Yusek Gloria Mercado. No? So, yan po yung mga particular na to. And he cannot hide behind yung po lawyer-client confidentiality. No? So, yung po, and yung gagawin natin dyan, I think there will be a motion and to reject yung pong entry of appearance nito pong dalawang abogado na ito. And anyway, meron pa naman 14 defense lawyers na natitira na wala pong problema. Naghumbara po bilang mga abogado.
ni Vice President Sara Duterte. Okay. Ano pong tinitingin yung timeline ng pag-determine kung may sufficiency sa grounds itong kasong ito? Yung pong determination in sufficiency of grounds, no? Depende ho kung meron hong answer o wala. So like what I stated, pag meron pong answer, magkakaroon po ng pagpupulong yan on April 8, no? Pero pagka walang sagot, by March 18, we will dispose of that question on those particular hearing dates po. May iba naman po, anong posisyon niyo po sa mungkahing ilipat ang custody ni Ramil Madriaga sa House of Representatives? Wala naman pong problema, pero we will have to coordinate po with the court that has jurisdiction on Mr. Madriaga and with the BGMP, which is the detention facility. Pero sa dulo pa ho madidesisyonan yan eh. Pagka ho nasa hearing proper na po tayo. Dahil nasa usapin pa lang ho tayo ng mga palitan ng mga pleading at mga dokumento ng mga partido. Pero gaano po ba kahalaga yung security nitong si Madriaga sa usapin nitong impeachment complaint laban kay Vice President Sara? Well, actually, lahat po ng partido sinasabi mahalaga po yung safety and security ni Mr. Madriaga. No? Yung abogado po ni VP Sara, binabanggit ho na they want him alive. Yung po mga endorses complainants dahil meron pong malaking chunk ng impeachment grounds ay nakabatay po sa kanyang affidavit. Very important din po para sa kanila yung pong safety and security ni Mr. Madriaga. But to be very clear, yung pong credibility test, kailangan ho talaga ma-surmount ni Mr. Madriaga pagka ho sinalang po siya sa atin pong komite. May mga inaasahan po bang bagong ebidensya dito sa kaso ng Vice President dahil nakita na, nasilip na po ito noong mga nakaraang taon. May mga bago ba kayo nakikita at may mga inaasahan pa kayong bago? Well, yung dalawa pong pinaka-importante at bago no, dito po sa mga pagdinig po natin ay una kay Mr. Madriaga na affidavit, pero pangalawa, yung pong mga SAL and disclosures po ni Vice President Sara Duterte, katulad na nabanggit na ho natin kanina, tuwanag ni Vice President Duterte, yung pong 50 million gap sa pagitan po ng kanya pong stated net worth na 88 million at yung pong estimated po nating cumulative salary from 07 to 24 na around 30 to 40 million pesos po. And may ipapakita po ito doon sa kanila pong sinasabing other lawful income like business income and professional income sa pagiging mga abogado po. No? So, yan po yung gagawin natin and we will subpoena all the documents relating to it, the ITRs of Vice President Piniman Scarpio, yung po ITR and VAT payments po ng lahat ng mga negosyo na linista po sa SALN ni Vice President Duterte at yung mga SEC registration records din po nila. Okay, abangan po natin kung magsusumite ang bise ng kanyang tugon hanggang mamayang hapon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Yan po si House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Susubukan po naming hinga ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa mga pahayag ni Congressman Ridon. Happy Monday mga mare at pare! Marami pang dapat abangan sa finale week ng GMA Afternoon Prime Series na Hating Kapatid. Si Cassie Legaspi na gumaganap bilang Belle sa serye, ibinuhos na ang kanyang kakayahan para mapaganda ang kanyang role. Kwento ni Cassie, marami pang plot twist at revelations na mangyayari. May eksena rin daw na feel niya ay maraming tao ang makaka-relate. Sabi pa ng Kapuso actress, babaunin niya ang lahat ng mga natutuhan niya rito sa mga susunod na project niya. Speaking of next project, mapapanood soon si Cassie sa highly anticipated Kapuso series na Whispers from Heaven. Ilan sa makakasama niya sa serye ay sina Bea Alonzo, Maricar Reyes at Tom Rodriguez. Feeling blessed naman si Cheska Fausto na kabilang sa cast ng bagong GMA action series na Task Force Firewall. Isa rin sa mga pinagkakaabalahan niya ang Kapuso vodcast na Triggered. Kasama sina Vince Maristella, Sean Lucas, Thea Astley at Jeff Boses. Para naman sa kanyang karakter na si Tally sa Hating Kapatid, may mga dapat din daw abangan. Kwento ni Cheska, abangan ang kahahantungan ng kanyang karakter kung babait ba siya o mananatiling kontrabida. Mapanood ang Hating Kapatid Monday to Saturday, 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Ito ang GMA Regional TV News.
Patay ang isang rider matapos sumalpok sa likurang bahagi ng nakaparadang backhoe sa Datunsay, Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, galing sa isang pagtitipon ng biktima na may 2 angkas. Pauwi na sana sila sa bayan ng South Upi nang mawalan umano ng kontrol sa motorsiklo sa kalsada ng barangay Maitumaig. Wala silang suot na helmet nang mangyari ang insidente. Tumama rin sa backhoe ang 2 angkas na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Isinugod sila sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Nagliyab ang isang dump truck na may kargang langis habang nasa kalsada sa Barira, Maguindanao del Norte. Base sa inisyal na report ng Bureau of Fire Protection, Barira, may nag-spark sa bandang baterya ng truck habang ito'y bumibiyahe sa barangay Bualan. Hindi raw ito napansin ng driver hanggang sa umusok na ang sasakyan. Inihinto ng driver ang truck at saka nagkaroon ng apoy. Ilang sandali ay may naging pagsabog pa. Lumaki at gumapang ang apoy hanggang sa isang bahay sa tabing kalsada. Maswerteng walang nasaktan o nasawi sa pagkasunod ng truck at bahay. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Samantala, isang dump truck ang tumagilid sa kabaan ng East Bank Road sa Barangay Manggahan, Pasig kaninang madaling araw. Kwento ng truck driver, galing silang Rizal at magde-deliver sana ng graba sa Taguig. Nakasunod siya sa kasamahang truck nang biglang nahulog ang likurang gulong sa bahagi ng ginagawang kalsada. Madalas daw silang dumaan sa nasabing lugar pero walang early warning device ang ginagawang bahagi ng daan. Bukod sa driver, kasama rin niya sa truck ang kanyang anak at ang 4 na taong gulang na apo. Ligtas naman silang nakalabas sa nabalahaw na truck. Kita ang lalaki na yan na naglalakad sa isang kalsada sa barangay Panginay, Giginto, Bulacan. Ilang sandali lang, nilapitan niya ang nakaparadang kolong-kolong sa gilid ng kalsada at hinila pa atras. Dumating na rin ang isa pa niyang kasabwat. Matapos ang ilang beses na pagpadyak, nabigo siyang paandarin ang kolong-kolong. Dahil dyan, iniwan na lang nila ito at saka umalis. Ayon sa may-ari ng kolong-kolong, nalaman niya na lang ang tangkang pagnanakaw nang ipaalam ng kanyang nanay kinabukasan. Inilipat na raw ng paradahan ng kolong-kolong para hindi manakaw. Nai-report na rin sa barangay ang insidente at hinahanap na ang 2 salarin. Update na tayo sa sitwasyon ng sa Negros Occidental matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon kagabi. Live mula sa Bago City, may ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Rafi, muling nabalot ng makapal na abo ang ilang bahagi ng Negros Island matapos ang pagputok ng Mount Kanlaon kagabi. Maaga pa lang, abala na ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection sa paglilinis ng mga kalsada na nabalot ng abo matapos ang moderately explosive eruption ng Bulkan Kanlaon kagabi. Sa bayan ng Lacasiliana, ilan sa mga kabahayan ang pinasok ng makapal na abo mula sa bulkan, kagaya na lamang sa video na kuha ng barangay official ng Barangay Kabagnaan. Sa pinakahuling tala ng Negros Occidental LGU, 10 na mga LGU o mahigit 50 na barangay sa probinsya ang apektado ng ashfall mula sa pagputok ng bulkan. Kabilang na dito ang mga bayan ng Binalbagan, Lacasiliana, Moises Padilla, Hinigaran, Isabela, Pontevedra, Ilog at mga lungsod ng San Carlos, Himamaylan at Kabangkalan. Ayon sa FIVOX, ang pagbaba ng seismic activity o pagbara sa daanan ng bulkan ang dahilan ng moderately explosive eruption. Patuloy naman ang monitoring ng FIVOX sa aktibidad ng bulkan na sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 2. Patuloy rin minomonitor ng Negros Occidental PDRRMO kung sakaling madagdagan pa ang mga lugar na apektado ng ashfall sa probinsya. Hindi naman bababa sa 5 LGU ang nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa pagputok ng bulkan ayon sa PDRRMO. Sa ashfall na na-experience sa ilang mga communities na mag-wear din sila sa ilang face mask because it would also help ma-affect sa ilang health. Sa ngayon, Rafi, ay kalmado na, no? Parang nananatiling kalmado ang bulkan matapos ang moderately explosive eruption nito kagabi. At makikita sa ating likuran na natatabunan ito ng makapal na ulap. Sa ngayon ay walang naitalang evacuees ang Negros Occidental PDRRMO, ngunit patuloy na pinalalahanan ang mga residente na maging alerto sakaling masundan pa ang pagputok ng bulkan. May ilang bahagi rin ng Mount Kanlaon ang nasunog matapos ang nangyaring eruption kagabi.
City. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Rafi. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV.